Masayang araw po, mga ka-PL. Parang may saltik na po yata si Pinky Lacson, mga kababayan. Dinamay na po si Senator Rodante Marcoleta sa mga budget insertion, mga kababayan. Papaimbestigahan na di umano sa Senate Blue Ribbon Committee si Senator Rodante Marcoleta. Na samantalang si Marcoleta po ang gigil na maipakulong na ang mga sangkot sa korupsyon katulad ni Saldico, ni Romualdez at ng iba pa dyan na pilit po nilang pinagtatakpan. Kaya tuloy, pati si Marcoleta, pinagdiskitahan na para nga naman, mga kababayan, hindi na po makadalo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, hindi na matutumbok kung sino po talaga ang pinaka-mastermind. Maliban po kasi sa kinikinala po nating mastermind, mga kababayan, walang iba, kundi si Romualdez. Aba, meron pa pong nakakataas diyan. Meron pa pong mas mataas kay Romualdez dahil hindi gagalaw si Romualdez kapag walang utos mula sa mas mataas sa kanya. Pero bakit si Rodante Marcoleta ang paiimbestigahan at meron na di umanong mga ebidensya? Anak ng tuta talaga, oo. Pero yung pinangalanan ni Saldico, ni Gutesa, ng 18 Marines, tulad po ni Romualdez, tanong ko po sa inyo, mga kababayan, pinatatawag na ba ni Pinky Lacson sa Blue Ribbon Committee? Ako wala akong matandaan. Iwan ko lang po kayo, mga kababayan, kung may natandaan po kayo. O ito ang balita, natatawa ako na naiinis po ako habang binabasa ko ito. Ngayon, para hindi po tayo ma-stress, itawa na lang po natin itong balitang ito, mga kababayan. Ang sabi rito, kasama si Senator Rodante Marcoleta sa irekomendang maimbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y budget insertion at kickback sa flood control project. O, kita nyo na. So, magkaibigan pala si Marcos at saka si Romualdez, si Saldico at si Rodante Marcoleta. Sila pala ang magkakasama na nagnakaw sa kabanang bayan sa pamamagitan ng flood control project. Ganun ba yun? Pampilo Lacson? Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. O, yan po ang sabi niya. Paimbestigahan na. Sabi ni siguro ni Ping. O, paimbestigahan na natin yan. Si Marcoleta kasama yan. O, sa budget insertion at kickback sa flood control project. Nako, nasira na po yata, mga kababayan, ang utak nito si Pinky Lacson. Kung kanino din na po ibinibintang. Palibasa kasi, si Marcoleta, desidido ho siya na pangalanan, lumabas ang pangalan ng pinaka-mastermind maliban po kay Romualdez. Ngayon, sa palagay ko lang naman ito, mga kababayan, maaaring strategy lamang po ito ni Pinky Lacson na isama si Marcoleta sa maiimbestigahan. Para ano, sa palagay ko lang naman imbis na masigasig si Marcoleta, tukuyin kung sino ang mastermind, ipakulong kung sino ang mastermind, hindi niya na po magagawa. Bakit? Maging siya paiimbestigahan na ho, mga kababayan Oh. Kumbaga, naglagay na kaagad si Pinky Lacson, mga kababayan, ng barrier. Marcoleta, hanggang dyan ka lang. Ipapatawag ka namin sa Blue Ribbon Committee, hindi bilang isang taga-imbestiga kung sino talaga ang mastermind sa flood control project, kundi ikaw mismo ang iimbestigahan. Ito na po ang nangyayari, mga kababayan. Putangin ng buhay talaga to. Ipadadala rin umano nila ang mga bagong ebidensya sa Office of the Ombudsman at Department of Justice habang may mga issue tulad ng allocables na hindi pa natatalakay sa pagdinig. So, kasama po si Marcoleta dito sa mga ebidensyang hawak na ngayon ni Pinky Lacson na ipapadala niya pa lang sa Office of the Ombudsman at saka sa Department of Justice, mga kababayan. Matindi. Biglang liko. Hindi lang biglang liko, U-turn ang nangyari. Imbis na dumiretso na ho tayo Nariyan na kumanta na si Romualdez Sinabi niya pa nga na, alam ito ng ehekutibo. Alam ito ng executive department na walang ibang namumuno dyan, kundi si Bongbong Marcos. At sinabi na nga rin ni Romualdez na marami pa akong gustong ikanta. Marami pa akong gustong sabihin. Di ba? Pero, pilit po nilang nililihis talaga, mga kababayan. Imbis na dumiretso, hindi man lamang po lumiko. U-turn talaga po, bumalik po kay Marcoleta. Anak ng tuta naman talaga, Ano naman nangyayari? Tama pa ba itong mga nangyayari sa Pilipinas, mga kababayan? Matutumbok na Nariyan na di ba? Bakit pa po nila inililigaw? Mga kababayan, maliwanag lamang po yan para sa akin, mga kababayan, na kinakailangan talaga nilang ilihis ang isyo, imbis na yung mga taong masigasig na hagilapin, malaman ng publiko kung sino talaga ang tunay na mastermind, ay hindi na po ganun ang nangyayari, mga kababayan. Kundi, ipupukul po sa mga taong nagnanais pong matigil na ang korupsyon at ipakulong ang mga kurakot. Sila po ang iipitin para hindi na po sila magpursige na matumbok po ang katotohanan. Ayaw po talaga na ipaalam sa atin ang katotohanan. Ayaw po yata nitong si Pinky Lacson na mapangalanan one day si Bangag na isa sa mastermind, mga kababayan. Ano ba sabi?
ng isa pang balita na ipapakita ko lang po sa inyo mga kababayan. Hindi ko lamang po ito maipi-play dito sa screen kasi po hindi po atin ito. O sino ba talaga ang pinaka-mastermind? O ito po ang balita mga kababayan, itatapat ko lang po sa inyo para hindi po tayo makopyright. Itatapat ko lang po sa inyo. O ito mula po ito sa bilyonaryo mga kababayan. O pakinggan po natin ito sinasabi dito ho sa balita. O ayan Si former House Speaker Martin Romualdez ang mastermind ng flood control scandal ayon sa Office of the Ombudsman at ang sabuatan. Simula pa lang mga kababayan sinabi na po ng Ombudsman, si Romualdez daw po ang mastermind. Pero para po sa atin, hindi po sapat na si Romualdez lang. Meron pang mas ahead sa kanya, meron pang mas boss sa kanya. Yun talaga ang pinaka-mastermind at alam na po nating lahat yan. At yan din po ang gustong matumbok ni Marcoleta na yung isang mama na yun. Kaso, pati siya po dinadamay na. O eto, isa pa. Romualdez at Saldico daw ang ugat ng iskandalo. Pero si PBBM tila absuelto ito is due to the jail report ni Joash Marimay. Absuelto si Bangag, nak ng puta. Ano na? Baka si Marcoleta pa ang maging mastermind nito at mas mastermind pa kay Romualdez. Mga kababayan. Anak na tuta. Conspiracy kung nilarawan ng Office of the Ombudsman ang nangyaring korupsyon sa flood control projects sa pagiging ng former House Speaker Martin Romualdez at bukanteng si Saldico ayon sa complete affidavit na isinampan ng Office of the Ombudsman noong April 20, tinatayang naabot sa 56 billion pesos ang umano'y ill-gotten wealth na nakuha ng dalawa mula 2022 hanggang 2025. Sa mga panahon ito, House Speaker si Romualdez habang chairperson ng House Appropriations Committee ayon sa affidavit, coordinated acts ang ginawa ng dalawa kung mapapasihan daw ang mga ebidensya kasama ng statement ng mga lumutang na witnesses. Tila ininfluensyahan o inutuhan ni Romualdez si Siko na manipulahin ng public infrastructure funding. Ayan na, si Romualdez po, di umano ang nag-udyok kay Saldico. Wala tayong pakialam sa mga yan, mga kababayan. Kasi hudang magturuan yung dalawa na yan, si Saldico at si Romualdez, magturuan sila. Kasama ka, ikaw din naman, kasama ka. Aba, ituro nyo na. Ang pinaka-pinuno ninyo, ang pinaka-nag-utos sa inyong dalawa. Huwag kayong dalawa lang ang magturuan. Lugi kayo, bahala ka sa buhay nyo. Kayo lang ang makukulong. Kayo lang ay tinuturong mastermind. Samantalang meron naman siguro nakakaalam na isa pa dyan. Di ba? Ito ba? Buwatan daw sila po Romualdez sa pagbuo ng sistema para makakolekta ng kickbacks mula sa mga proyekto. Kabilang daw dyan ang naging pag-amin ko na mayroong monthly quota na 2 billion pesos na regularly ay ibinideliver daw sa mga property na pagmamayari ng dating House Speaker ayon sa affidavit. By virtue of his position and authority bilang Speaker, si Romualdez daw nag-udyok ako at iba pang public officials na gumawa ng umano'y acts necessary to implement the scheme. Kabilang daw dyan ang identification at insertion ng projects sa national budget, ang pamahala sa kanilang approval at funding at ang imposition and collection of kickbacks. Pero paninindigan ng Office of the Ombudsman sa complete affidavit, hindi ligtas sa krimen si Ko, lalo na active and going daw ang kanyang partisipasyon. Ayon sa affidavit, si Romualdez sa pinut. Hindi ligtas si Saldico. Okay na, nakuha po natin ang konteksto, mga kababayan. Hindi ligtas si Saldico. Pero doon sa bungad nitong video pinanood po natin, mga kababayan, absuelto si Bongbong Marcos. Ligtas si Bongbong Marcos. Ano na nangyari, Pilipinas? Ang gulo-gulo na mga kababayan. Kayo, ako, tayong lahat, mga kababayan, hindi naman po tayo siguro tanga, Hindi naman siguro tayo bobo, na hindi po natin matukoy mismo, kung sino ang pinakapinuno nitong mga animal na ito. Di ba? Ngayon, nililis na po nila. Sa palagay ko, hindi lamang po si Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan, ang isasama ho nila na paiimbestigahan sa Blue Ribbon Committee. Marami pa ho yan. Simula pa lamang po ito. Nako, ang masama ho nito, baka pati si Inday may insertion na rin. Visit talaga buhay ito. Di ba, mga kababayan? Visit talaga itong mga animal na ito. Pilit po talaga nila pinagtatakpan yung isang mama. Yung isang mama na minsan nabanggit po ni Saldico. Nabanggit po ng 18 Marines na naghatid sila ng pera, mali-maleta. Mismo, ayan, pangalanan natin, sa bahay ni Marcos at ang nakareceive si Sandro Marcos. Maya-mayang kaunti, dumating ang mag-asawang Marcos, Lisa at si Bongbong. Di ba? Maliwanag na ho yun, mga kababayan. Ako naman, putsa naman talaga ho. Alam niyo yung inis ko na naramdaman, mga kababayan, nung malaman ko po itong balitang ito. Yung inis ko ba? Sa inis ko, hindi ako makapagsalita Natawa na lang ako at napamura ako, mga kababayan Si Rodante Marcoleta, may insertion, may kickback. Grabe na ho, mga kababayan, na paninira nila. Tandaan po ninyo, lahat po ng mga ginigipit ngayon na notadong maka-DDS, maka-Duterte, mga kababayan, kasama po yan sa Oplan Horus. Maliban na lamang po dito sa babasahin ko pang isa pang balita. Itong tungkol po dito sa taga PGMN, Peanut Gallery, mga kababayan, na nahuli daw po dahil nangikil di umano ng 350 million, mga kababayan, kay Romualdez. Maliban ho dito. Kasi pinalalabas po ngayon nito mga buwisit na mga vlogger ni Bangag, mga kababayan, na DDS daw ito. Alamin natin kung DDS ba ito. Basahin ko lang muna yung balita. Breaking news. Breaking news pa talaga. Arestado sa 350 million extortion kay Romualdez.
arestado ang founder at CEO ng media startup na Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta at 4 pang iba dahil sa umano'y 350 milyong extortion plot laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa mga otoridad, tinangka umanong i-blackmail ni Mabanta si Representative Romualdez kaugnay ng isyo sa maanumalyang flood control project. Dating social media director ni President Bongbong Marcos, si Mabanta, mga kababayan. Tapos, sasabihin po nila na DDS daw ito. Wala akong pakialam sa isyong ito, mga kababayan, kasi hudang nahuli itong si Mabanta. Wala akong pakialam sa pagkatao nito mama na ito. Kung totoo ba o hindi, itong kanyang nagawang extortion kay Romualdez, wala akong pakialam. Kundi doon po sa mga paratang na DDS daw ito. Mga kababayan, ako na ho nagsasabi, hindi po ito DDS. Wala nga tayong makita na tawag nito, na mga naging komentaryo nila, kahit man lamang artikulo sa kanilang page kontra sa mga Marcos. Ewan ko lang kayo. Ako, wala talaga akong nakita, mga kababayan. Binanatan niya si Lisa Marcos, hindi nga natin nakita sa kanyang page, mga kababayan. Tapos sasabihin pa nila na DDS ito. Ito ho ang concern ko ngayon DDS daw ito Pero, i-debunk po natin ito, mga kababayan. Hindi po ito DDS. Patunay, ito ho, may litrato ho dito, mga kababayan. Ayan silipin ko lang po muna sa telepono ko. Ayan Franco Mabanta, mga kababayan. Kung daw nagkakamali, Instagram po ito. Bago lang ho itong litratong ito. Kailan lang ba na mahinga si Enrile? Wala pang 1 taon, di po ba? Mula nung namayapa si Enrile. Kasama si Bongbong Marcos. Kasama rin po si Franco Mabanta. Kailan lang yan? Bago lang yan. Tapos sasabihin DDS ito. Paano na ngayon yan? Mga loyalista nga, mga bangag vlogger, lalong-lalo niyan si tarantadong, di kita minumura pero papangalanan kita, Mike Abe. Lalo na si Mike Abe, mga kababayan. Siya po nagpapakalat ngayon na DDS daw itong si Mabanta. May DDS bang kasama si Bangag? Kasama si Enrile? Kabago-bago lang ng video na yan, DDS siya? Kayo na naman pong humusga, mga kababayan. Ako, DDS ako. Dati akong bangag vlogger, putang inang yan. Nagsisi talaga ako, nabudol ako ng mga animal na yan. Wala nga kami litrato ni Bangag Ni isang beses. Hindi nga ako nakatapak sa unang baitang man lamang po ng hagdanan ng Palasyo Malacanang. Ni masilayan ko, personal, harap ng gate ng Palasyo Malacanang ni hindi ko po nakita. Tapos, putang ina, sasabihin, DDS daw ito. Ayun, maliwanag magkasama sila. Hindi DDS yan. Kundi bangag vlogger yan. Yan ang maliwanag dyan, mga kababayan. Ganyan po nila nilalaro, mga kababayan, ang mga followers nila na mga bangag din. Yung katotohanan na hindi po nila kayang pasinungalingan tulad po ng litrato na yan para po siraan lang talaga ang mga DDS, kasama na ho tayo lahat. Yung makabangag na mga katulad niyan, maliwanag naman, nakita naman po natin ang litrato, sasabihin po nilang DDS para ang palo ho sa atin, mga kababayan, madadamay ho tayo. Tayo, sinisiraan din po nila, mga kababayan. Lalo na kami. Kaya nga kami, nag-iingat talaga. Mahirap na, baka mamaya merong isang message, email sa aming mga account, tapos halimbawa, aalokin kami ng malaking halaga at papatulan namin, i-screenshot po yan. Palalabasin na po yan sa social media. Kita nyo, tatanggap ng bayad, yung kapwa nyo DDS. Kaya yan po ang isa sa mga iniingatan namin. Hindi ko kami nagpapabayad. Maraming beses na po, mga kababayan, na tinangka kaming bayaran 200,000 pa a month, 200,000 a month. Babayaran daw po kami. Tinanggap ko ba? Hindi po, mga kababayan. May prinsipyo tayo Yan po ang pinanghahawakan namin. Pero etong si Mabanta, wala akong pakialam dyan kung DDS yan o hindi. Pero alam ko, hindi DDS yan Pero doon po tayo sa isyo. Ulitin ko, walang DDS na katulad nito. Yun lang ho yun. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat yan lagi at higit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.